Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan po natin Vice President Sara Duterte. Nananatili po sa tugatog ng tagumpay. Abay, nananatili pa rin po si Vice President Sara Duterte bilang pinakamataas sa survey pagdating po sa satisfaction rating. Lahat po ng matataas na leader natin ay sinesurvey po yan quarterly or every 3 months. Si Vice President pa rin po ang pinakamataas. Talaga pong nakakabilib ang ating Vice President sa kanyang tapang, sa kanyang pagiging mahusay na public servant. Panoorin po natin itong balita. Bumaba po ang net satisfaction ratings ng 5 pinakamataas na opisyal na bansa. Okay, although bumaba po ang lahat, 5 po yan eh. Bumaba po silang lahat, no? But still, ang pinakamataas pa rin ay si Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin ulit. Batay sa Social Weather Station survey mula nitong December 12 hanggang 18. Sa survey na isinagawa nitong huling quarter ng 2024, 51% ang nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang tungkulin. 32% naman ang hindi nasisiyahan, habang 16% ang hindi tiyak kung nasisiyahan ba. Okay. Itinuturing na moderate ang plus 19 na net satisfaction rating ng Pangulo, mas mababa kumpara sa plus 32 net satisfaction rating noong Setyembre na itinuturing na good. Alright. 52% naman ang mga nasisiyahan sa performance ni Vice President Sara Duterte. Yun! Habang 31%... nadinig niyo po, 52% ang ating Vice President, samantalang si President po ay 51%. Mas mataas pa rin, Pero sa akin po, parang wala naman ng kwenta kung paghambingin pa natin ang President at Vice President. Dahil ang Presidente na po yan eh. Hindi na po yan tatakbo sa 2028. Bawal na po siyang mag-re-elect, Ang talagang pinag-compare natin dito ay yung Vice President at yung Speaker of the House of Representatives, which is Martin Romualdez. Yun talaga yung pinaghahambing natin dito, okay? 31% ang nagsabing hindi sila nasisiyahan. Pasok din sa moderate ang net satisfaction rating ng Vice na plus 21 na mas mababa sa kanyang plus 27 moderate rating noong Setyembre. Okay. Bumaba rin ang net satisfaction rating ni Senate President Cheese Escudero na mula sa plus 47 noong Setyembre ay naging plus 42. Nananatili. Alright. Noong nakaraan pong survey, si Cheese ang pinakamataas, Dahil bago-bago pa lang siya bilang Senate President. Pero ngayon, bumaba na rin siya. Positive 42 na lang. Ang ating Vice President nananatili sa positive 52. Okay? Mas mataas na po. Nananatili ang paso sa good net rating. Mula naman sa plus 20 na moderate net satisfaction rating ni House Speaker Martin Romualdez, naging plus 9 ang kanyang rating na itinuturing na neutral. What? 9 na lang? Maganda itawag siguro kay Martin Romualdez. 9 ka lang. Single digit na lang po ito. Baka sa susunod pong survey ay 0 na ito. Single digit na lang. 9 na lang, Ha? Daloy! Bumaba rin ang kay Chief Justice Alexander Esmundo na plus 40. Yan na natin si Chief Justice, Ito po sa halos 2 taon na paninira, 2 taon na black propaganda. Halos. Black propaganda nila ng mga aso ni Tambak at ng mga komunista. Pero nananatili po ang ating Vice President Sara Duterte sa pinakamataas
no? Kumbaga, kumikinang na parang tala. Parang si Sharon. No? Samantalang si Speaker Martin Romualdez ay malapit na maging 0. Kasi, single digit na lang po siya. O, yan po yung satisfaction rating niya. Single digit na lang. Positive 9. Buti nga, nakakuha pa ng positive. Baka sa susunod, 0 tas negative na, no? Eh, meron pong naging negative. Like, President Gloria Macapagal Arroyo. Nag-negative po yung survey ni Gloria. Diyan sa mga satisfaction rating na yan, eh. So, sa halos pong 2 taon na pang-aapi kay Vice President Sara Duterte, paninira, panghaharas, no? Pero, ang bumabagsak ay si Speaker Romualdez. Nagbubumarang ito, eh, no? Kumbaga, ito yung gaba ni Tamba. Ay, tunay naman po. Ito talaga yung gaba ni Tamba, no? Eh, ikaw ang speaker. Ikaw ang pinakamataas sa House of Representatives. Ikaw ang leader dyan. Pero, kung makikita ninyo, malalaman ng buong bansa ang kanyang satisfaction rating. Eh, sinasabi po, positive 9 na lang. Yan na lang po ang mga nagtitiwala sa kanya. So, sa ganyang rating, sa ganyang gradong napakababa na, hindi ba ito nahihiya, no? Kasi nakakahiya po yan. Or baka hindi na po rin tinatablan. Ayun po ang malupit doon. Yun po ang matindi nun. Kapag wala ng hiya, no? Dapat nga dito, mga nagre-resign na, eh. Dapat pinapalitan na, eh. Ubod na ng baba ang rating, eh. Wala nang tiwala halos ang mga tao, eh. Dapat talagang inaalis na yan dyan. O, sa susunod po, sa 20th Congress, maghahalal na naman ng speaker. Ganon din po sa Senate. Maghahalal din po ng speaker. Ibig ba sabihin nito, si Tamba uli, ang iaano nila bilang speaker, napakababa ng grado? Eh siguro naman, may kahihiyan din tong mga congressman natin na yung bang matitino. Ipaglaban nyo po. Ipaglaban nyo. Iba na lang. Iba na po yung iupo nyo bilang speaker. Eh kung si Tamba pa rin, ang napipisil nila, labanan nyo po. Like Richard Gomez at yung iba pa. Labanan nyo po na wag nang maiupo yan. Lagapak na po sa survey, eh. Hindi po ba? Kabilangan ng paninira kay BP Sara, nagbubumarang, no? Siya yung bumabagsak. Ang ating Vice President is still strong and standing. No? So, dito po sa survey na to, hindi pa kasama dito yung INC National Peace Rally. No? Dahil ginanap po itong survey na ito from December siguro, no? Ayan, December 24. Ito pala. December 24 po ginanap yata yung survey. So, wala pa po talaga dito yung issue ng INC National Peace Rally. May malaking impact po ito. Opo, para po kay BP Sara, isang magandang impact po. Isang magandang malaking impact po kay BP Sara to. At may masalimuot naman na impact itong INC Peace Rally kay Speaker Martin Romualdez. So hintayin po natin yung impact ng rally ng INC sa susunod na survey. Opo, sigurado yan. May impact po yan. So, may mga naniniwala po sa survey. Meron din namang hindi naniniwala. Kasi nababasa ko yan sa mga comment.
Sa akin po ganito. Ito po sa akin lang ano. Ang talagang pinaniniwalaan ko, yung nakikita kong malapit sa katotohanan ng mga survey ay ang SWS at Pulse Asia, no? Although hindi lahat ng sinesurvey nila, nilalabas nilang result na survey ay pinaniniwalaan ko. Kumbaga, hindi po 100%. Yun po yung sa akin, ano? Kasi ang lahat po ng nakikita nating survey, mararamdaman nyo naman eh. Minsan magugulat ka eh. Nasa malayo, ano? Biglang papasok sa top 12 or kaya magiging number 1. Yung bang, what? Magugulat ka talaga. Nag-number 1 siya. Dating ang layo naman ng survey sa kanya. Yung mga ganun, mararamdaman nyo yun eh. Or there's is something fishy. Kumbaga, ay, nagbayad ito. Yun yung agad iisipin natin. So, depende po yan sa mga nagsisurvey. Pero inuulit ko, lagi ko namang sinasabi, SWS and Pulse Asia, yan po yung malapit sa katotohanan para sa akin. So, kapag nakakita kayo ng survey, suriin nyo kahit konti. Basahin nyo yung resulta ng kanilang survey. Suriin nyo yung kung gaano na ba katagal itong survey company na ito. So, konting survey lang naman eh. So, kaya para hindi kayo malito, para hindi kayo maligaw ng mga huwad na survey, na mga binabayarang survey. Gusto ko lang pong basahin itong pasasalamat po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naganap po na INC rally, no? Ito. I would like to thank Ka Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times, not impeachment, not waste of government resources, not self-serving schemes, not divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve our people. Kailangan po na magtrabaho na ang ating mga leader. Kaya lang, ang tagal na eh. Magtatatlong taon na, parang bingi, parang bulag sa nangyayari sa ating bansa. We must serve our people. Bakit sinasabi to ni Pangulong Duterte? Hindi ba nila pinagsisilbihan talaga ang mga tao? Ito, sinasabi niya. We must unite. Ito po yung kampanya nung nakaraan. Yung unity. Kailangan daw magkaroon ng unity. No, nasa na to? Wala na. Sino sumira nito? Ng unity. Number 1 po, ang speaker. Dahil po sa kanyang ambisyon na maging presidente. At meron lang din tayong babasahin na konting balita. Ito po, ipapakita ko sa screen. Representative Stella Kimbo, bagong chairperson ng House Committee on Appropriation. Siya na po yung kanang kamay ni Tamba sa ngayon, no? Kapalit ni Representative Saldico. Pero wala na po itong saysay dahil ilan na lang pong araw ang session days ng House of Representatives. Mag-i-election na po eh. Matatapos na rin po yung termino ni Kimbo bilang congressman. Ang alam ko, tumatakbo siya bilang mayor ng Marikina. Ang kalaban niya yata dito ay si Coco Pimentel. Ewan natin kung magtatagumpay itong si Kimbo. Pero Coco Pimentel ang makakalaban. Hindi ako sure ha. Hindi kasi ako taga Marikina. Babalikat kaya itong si Kimbo kay Coco Pimentel? So, kayo na pong bahala mga taga Marikina. Kung gusto nyong madagdagan yung mga alahas ni ni Stella Kimbo, yung mga brilyante sa leeg, no, mga diamond ring sa singsing at yung mga branded na bag. Kung gusto niyo madagdagan
Di, iboto nyo, no? Bahala kayo. At baka, malay nyo, sa susunod, kung manalo si Kimbo, magkaroon na siya ng Ferrari, ano? Bahala po kayo. Okay, yan lang po sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayong lahat. See you next time.